If you want to build a perfect phone, ano at saan mo kukunin yung tech na yun? Andito nga pala si Ralph, ang aming writer, and Dan, ang content producer. Meron tayo dito para pagbunutan kung ano ang perfect sa perfect phone mo. Bunot. Display. Sa display, kukunin ko yung display ng Samsung. Bakit? Tapos ayoko nang nakalagay doon yung fingerprint doon sa may display. Tatanggalin ko yung fingerprint sa display. Gusto ko face recognition na ang security ng phone. Di ba available naman yun? Uy, yung ibang phone wala. Puro fingerprint lang. Yung ibang phone walang face recognition. Okay. Yan. Next. Ikaw? Display yung pipiliin ko na brand. Sony. Simple lang kasi saka ba lang kita ng Bravia na pangit. Bravia TV na kita mo sa appliance store, di ba? So, yung solid na 2K, solid na 4K, Sony screen definitely. Yun yung piliin ko. Para kang imagine yung may dala kang Bravia TV sa bulsa mo. Ganun ang Sony. Same, Sony din. True 4K, maganda rin kulay. Kung nag-edit ka sa cellphone mo, true to life yung colors, may creator mode. Kaya sobrang helpful niya. Ako na! Software. Pangalawa, OS. Siyempre, saan pa ba ako? iOS. Bakit? Madaling gamitin, maganda yung software nila, friendly siya gamitin. Madali lang, maganda yung interface niya. Okay. Sobrang basic lang, up and down, swipe. Okay. Ako naman. Siyempre, gustong-gusto ko yung OS siyempre na Android tayo. Much more freedom, mas versatile, customizable, and at the same time, marami siyang iba't ibang flavor. Gusto mo, marami kang magpipilian. Kunyari, iniisip mo, siguro bukas ganito naman itsura ng home screen ko, ganyan. Pwede mo baguhin. Walang problema sa iOS kasi, even though simple siya, madali, easy to use, yun na yun hindi mo siya mababago medyo limitado Ako, Team Android, simple lang. Ever since lumabas yung cupcake version ng Android, customizable na siya. Today, pwede ka mag-sideload. Sabihin, may apps na hindi available para sa telepono mo kasi ginawa siya sa older version, wala sa Play Store, no? Pwede ka maghanap sa online ng APK niya, yung installer. Sideload mo na siya, papasok mo, download mo, install. Kaya mo gawin ng iOS yun. Pag closed environment ka, closed source lang hirap na hirap. Pero kung dahil open source siya, you can do almost anything. Pwede ka mag-share ng music almost to anyone. Bluetooth lang or app kung gusto mo. NFC, pwede rin yung instant share. Pero kung naka-close ka, parang ang hirap galawin ng telepono. Kasi wala Hindi pinapayagan ng brand mo Yun ang issue. Software naman, user interface. Ayan. Isang sagot lang, stock Android. Dahil malinis siya, clean, while yung mga legacy features nandun pa rin. Hindi siya distracting ganyan. Yes, I like customizing it, yung phone. Pero there comes a time na doon ka pa rin babalik sa huli, ganyan. I want the minimalist look, but ayoko ng minimalist yung menu sa settings para wala akong gawin, ganyan. At sabihin natin ayaw mo na ng bloatware. Yes. Yes. Ako nothing OS. Why? Parang new siya sa looks ko. Retro na new phone pero retro yung looks. Maganda nga yung looks niya, parang dial-up telephone. Dial-up internet yung dating. Doon lang ako nag-base sa looks. Kaya go ako kay nothing OS. Kahit na pro Android ako, I would choose iOS on this round. Kasi imagine mo hindi ganun kalaki yung RAM. Mayroong mga ganung klaseng iPhones, 4GB, even 3. Pero smooth pa rin siya Masyado siyang stable. Well, understanding na hindi siya open source, dikit sa kumpanya, so sila lang gumagawa lahat. So hindi tulad nung may Android, may iba't ibang brand, iba-iba yung configuration mo. So gusto ko yun sa iOS, very stable kahit anong size ng RAM. Hindi basta nagka-crash. Yun ang maganda sa kanya. Para sa akin. Ako na ulit? Si Ralph muna. Camera for video. Camera for video. Ikaw. Sony ang gusto ko. Well, basically, sabi nga niya kanina may creator mode. So basically you can do a lot. Ang
ang sa lens, specifically Sony, no? Pero di pa ko nakakita talaga ng 100% na smartphone, na flagship or mid-range or any kind na kaya niya mag-replace ng DSLR function like 90 to 95% of the function. Wala pa din. Oh, pwede mong gusto gawing monitor, tanga ba? Pero minsan yung screen, hapsyaw, hindi buo, no? So may mga kakulangan pa din. Pero kung lente lang para sa video recording, Sony ako. For me yun nga, pagdating sa video, gusto ko yung sa iPhone. In my opinion, right now sa R&D nila, research and development, dun sa investment nila, and also sa tuning nila, wala makatalo sa iPhone right now pagdating sa video. Yun lang. Ako Sony ako. Kasi kilala ko si Sony na mas maganda mag-produce ng mga colors, contrast pagdating sa video. Actually si Sony, video and photo, the best yun eh. Pero dati may naglabas na camera brand, naglabas ng phone na si Red Hydrogen One. Oo. Well, pero hindi ko nagustuhan yung camera nila kasi parang ang labo. hindi sila gumawa nun. Sino? Some Android manufacturer. Pero Branding lang, kung branding. ako kasi, di ba? Camera brand ka, tapos gagawa ka ng phone, dapat i-secure mo kung saan ka kilala, di ba? Kodak ang meron gumawa ng phone. Isa lang, Kodak Extra. Na may analog pa siya na kala mo yung mga unang Lights phone, camera. Leica Lights phone. Meron silang 1-inch sensor yun. Leica mismo. Nagkataon talaga, Sony is known for it. Yun lang kasi. Huwag ka walang makatalo sa kanya sa camera department till now. So, Okay, Next. abangan na part 2 dahil sasagot kami sa mas maiinit na questions.